kinain ko sa isang restaurant, hindi ko na talaga siya makalimutan. Ginawa ko siya, no, wala akong masyadong tulog. Basta may nangyari. Maraming talaga challenges sa buhay, hindi natin inaasahan. So I was like, okay, challenge accepted. Hi guys! So welcome to this vlog. So for today, I am going out. Meron akong gustong i-try na French toast sa isang cafe dito malapit sa amin. Tapos, dun ko na lang din i-edit ang vlog ko for this week. So, yung this week pa kasi na vlog, hindi ko pa siya na-edit, guys. Kasi, nagkasakit ako. Nung last week na video, di ba, nagpunta kami sa sa paaralan ng pinsan ko. Tapos, nagpapaulan ako dun, guys. After that, nagkalagnat ako. So, meron din kasi akong gagawin, guys. Gusto ko nang i-monetize, like, most of my time. Kasi nga, parang nakukulangan na talaga ako sa kinikita ko, guys. Hindi na talaga siya kasya. And as I've said in my previous vlog, I am also like a breadwinner. I still support my family. Gusto kong humanap ng ibang paraan. Like, another income source. So, I was thinking of doing a small business. I will try the ice candy first. Tapos, meron pa akong isang business idea na it's rare dito sa city namin na may nagbebenta ng ganun. Yung ice candy kasi guys, I feel like it is foolproof. Fail-proof ba yun? Foolproof? Anong foolproof? Ayun muna yung itatry ko ngayon. Tapos, itetest ko yung isang business idea ko guys. Ipapatry ko sa family ko if magugustuhan nila. And if magustuhan ko rin yung lasa. Like, I will try to match it with how it tasted when I tried it in that country. Yeah, that's what I'm going to do today. So ngayon, magme-makeup ako. So I'm gonna use my mirror. Ito yung mirror na nabili ko sa guys, sa Shopee. So ililink ko siya guys kung gusto niyo. Maganda siya kasi siya, parang vintage yung style. Tapos maganda yung mirror niya. Meron kasing ibang meron kasi ibang salamin na pag titing mo parang nadi-distort yung mukha mo. Pero so far, this is nice. I'm just gonna use this oil control face powder. Malapit na siyang maubos. So, I have to buy a new one. Yung gagamitin ko ulit, yung Nichido na multi-stick. Bakit ako nagkukurog-kurog? So, konti lang yung ilalagay ko. Yan na yung makeup ko. Ganyan lang yung makeup ko today. Let's go. Aalis na ako.
kilo? Chocobindo. Bibili ako ng vegetables. Hoy! Ilang kilo, ani? 150? Avocado, 70 per kilo. 70 to, tino? Kato siya, ang usa. Amor gyapon. Dali na lang. 63. Gabi na ngayon guys, mag-alas 9 na. And I'm going to start making my business. Ito yung binili ko guys na ano, size 2x10. Let's see how much we can make. How many ice candy we can make. Yun. Found it. 20 pieces. Ilang 58. Feel good. So guys, hello. This is the third day ever since I started my new small business, ice candy and also the mango sticky rice. Yung paggagawa ko ng business na to na mango sticky rice, parang matagal ko na siyang napag-isipan kasi nga last year when I came home, I had a layover in Thailand and I learned when traveling that when you go to a new country, you have to try their best, most recommended food. Yung layover ko kasi noon is 16 hours. So when I arrived, it was like morning I think. And dumiretso ako sa 7-Eleven, tapos nag-lunch ako doon na din sa airport kasi sobrang pagod ako noon talaga kasi sobrang haba nung ano ko guys, ng mga layover ko. So ayun, wag na nating ungkatin ang past. Let it stay there. Let's focus on the now. So anyway, ayun nga. So pagka lunchtime guys, I made sure to try the mango sticky rice. And yung mali ko lang siguro is tinry ko siya sa airport which is super mahal. So, kung trinay ko siya sa labas, it was maybe around like 2 to 3 times lesser the price. Kasi nga, sobrang pagod ko nun, wala akong tulog. Tapos, lumabas ako ng airport sa Thailand. Pero, I just stayed in the hotel. Natulog lang ako dun for like, I think, I stayed in the hotel for just 12 hours lang yata guys. Tapos bumalik agad ako sa airport. Hindi ako kumain sa anywhere outside Thailand. Literally, parang lumabas ako ng Thailand na tulog lang ako guys, ganyan. So anyway, na-try ko nga siya nung lunchtime, yung mango sticky rice. Nung pagka-try ko sa kanya, walang akong expectation na anything talaga. Kasi nga, parang akala ko na, parang ano lang to putumaya. Hala ka guys, kay pag-try ko, oh my God, parang I was like, what the heck is this? Anong nilagay nila dito? Kasi kahit kinain ko lang first is yung yung rice, meron na siyang matamis na yung rice, tapos meron na siyang lasa, parang ang creamy, tapos ewan ko, masarap talaga siya.
I think I just tried it once kasi nga ano lang ako dun guys, kanang I was quick and hindi talaga ako sobrang kumakain kapag nasa biyahe kasi natatakot ako na magkaano guys, mag-LBM ganun. So, hindi ako kumain masyado pero finocus ko talaga yung mango sticky rice. And I think yung Thai mango is just a little bit better than the Philippine mango, guys. Maybe na-timingan ko lang na sobrang sarap talaga nung mangga. Parang the best quality talaga yung mangga. So, I think it also like matters in regards to the complete, taste of the dish. Kung anong klaseng mangga yung guys ginagamit. So yun yung kinain ko sa isang restaurant doon sa sa airport. And tapos nun, hindi ko na talaga siya makalimutan. Yung first kasi na ko guys, na instinct ko is gusto kong i-duplicate itong dish na to. Kung ano yung lasa na na-try ko the first time. Yung favorite na food ko sa India is biryani. So, pinerfect ko talaga yung recipe ng biryani. Ngayon, marunong na akong biryani. Mahirap kasi lutuin yung biryani, guys. Super time consuming, ganyan. Tapos, yung girlfriend ganong yung isang pinsan ko, parang pinipilit niya talaga ako na magbenta ako ng biryani. Kasi merong biryani dito sa syudad namin. Pero, I mean, I also like it, pero iba pa rin talaga yung naanuhan ko sa India. So, gusto kong i-duplicate yun. So, I tried my best na i-duplicate yung lasa na yun dito sa bahay namin. Tapos, pinatry ko sa kanila. Ayun. And then, they were like, you should sell this. So, ayan din yung nangyari sa mango sticky rice. Kasi nga, this week, I was craving it so bad. Nagdesisyon agad ako, guys, nung pagkasweldo. May nagsasabi din sa akin sa deep inside na parang, you should try. At least you should try. So, nagtry ako kahapong gumawa. Tapos, pinatry ko sa pinsan ko, sa sa mga pamangkin ko. Tapos, nagustuhan nila, guys. I only had 2 bites. Kasi nga, sobrang excited ako sa naging reaction nila. Parang, yun yung naging highlight for me. Parang nabusog din ako sa, sa pagkakabusog nila kasi nga they really enjoyed it. So, gumawa ako ng another batch today and I got the review from one of like my customer. Yung mga pinsan ko kagabi na nagtry sa ginawa ko, nag-order din sila guys kasi nga nagustuhan talaga nila. Pero yung isang nag-review is a total stranger to me. Parang naging schoolmate ko siya. Pero whenever really like said hi or anything like that. So ayun, ito yung sinabi niya. Oh, ilagay ko dito. So I was really, really happy kahit na yung araw na to guys, like from last night, alam niyo ba guys, wala akong masyadong tulog. I think 3 oras lang yung tulog ko guys. Ginawa ko siya, wala akong masyadong tulog kasi nga marami akong iniisip na parang hindi ko masyadong ma-share dito kasi it's like a family situation. May nangyari kasi kagabi guys since I started the ice candy business and this one also. Parang basta may nangyari. I had to like separate talaga. Kasi nga kami dito, parang isang bahay pero dalawang family ba. It makes sense to use one kitchen, right? Pero ayun, may naging problema, may nagreklamo. So, ayun, napagdesisyonan ko na lang na yeah, humiwalay na lang kami ng kitchen. That way, I can also like, kasi nga, I said in the vlog that I wanted to live alone and I wanted to, alam mo yun, parang ngayon, binibigyan ako ng challenge ni Lord. Parang sinasabi niya, gusto mo pala mag-live alone. O, eto. Tignan natin kung kaya mo. So, I was like, okay, challenge accepted. Parang na-feel ko na parang, oh my God, nagsisimula pa lang ako, pero ganito na yung, parang wala man lang grace period, parang diretso, bugsh, ganon, humiwalay ka, ganyan. Pero okay lang yun. Yeah, God will provide. I believe God will provide and He will take care of everything. Hindi ko kasi ma-explain yung total situation. Basta, lang guys, parang na-reinforce yung mga mga insecurities ko sa childhood. Parang nakikiapid ka lang ba? Ayun, so, ayun. Ayoko na sa feeling na ganun, guys. Sinasabi ko sa sarili ko na kaya ko naman, pero parang nahihirapan din ako. Ang daming guys, ang daming challenges agad. Like parang, I think, iniisip ko na lang na parang to siya, parang learning curve, parang stepping stone, learning stone, ano ba tong iring ko eh? Diyan talaga siya dumaan.
So, ayun. Pero marami akong na-realize nga sa araw na to. May mga tao talaga na hindi nagbabago yung treatment sa'yo, yung pagtingin sa'yo, kahit na maraming taon na yung lumipas. Pero minsan, pinipersonal ko kasi, like, parang sinasabi ko, bakit hindi nyo ako gusto? Ganon. Yes, naisip ko din yung, verse sa Bible na, ayun, sinulat ko dito guys. In John chapter 4, verse 44, for Jesus himself had pointed out that a prophet has no honor in his own country. Basically, it means na yung mga tao na parang kilala ka, ganyan, mas close sa'yo, sila pa yung huli na magsusupport sa'yo. Ganyan. So, ayun, yung ginawa ni Jesus dito is he just shake off the dust from his feet and went to another place. Parang nagbo-move out ako ngayon, guys. Yun yung nafe-feel ko na hindi ako ready ba financially. Maraming talaga challenges sa buhay na hindi natin inaasahan. Lalaban pa rin tayo, guys, kasi gano'n naman talaga. Habang may buhay, may laban. Habang lumaban habang may buhay. So, ayun lang guys, yung share ko ngayon. Thank you guys for watching. I will see you guys next time.